At mapalad ho tayo, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Attorney Harry Roque, direkta mula ho dyan sa the Netherlands. Magandang gabi po ang aming pagbati mula dito sa Pilipinas. Anong oras na ba dyan? Spokes, kumusta po kayo? Well, mabuti naman po. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay alas 12 ng tanghalian dito sa Dahig. Yun. Oo, kami ho'y napatawag. Makikikumusta lamang ho kami. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. And kami ho'y makikikumusta lamang dyan sa mga kababayan natin. Yung inyong grupo, very active. The past days, may mga activities. Ano ho ang panahon ba ngayon dyan sa Dahig? Para lamang sa kabatiran ho ng ating mga taga-subaybay. Well, kami po ay in a state of shock dahil doon sa desisyon na pinagkait nga ang interim release kita Tatay Digong. Pagamat kami ay hopeful na mapapakinggan pa rin ang apela ni Tatay Digong. No? So by and large po, talagang inaasahan namin na dahil pinagpaliban na ang confirmation of charges dahil nga di umano'y hindi na niya kayang humarap sa paglilitis, ang buo akala namin talagang bibigyan na siya ng interim release dahil bakit pa siya mananatili sa kulungan kung hindi na niya kaya harapin ang paglilitis. No? Pero may mga remedyo pa po dyan at patuloy po nagdadasal at patuloy na magsasalita mga kababayan natin na mali ang pagkaka-kidnap ni Tatay Digong at dahil dito kinakailangan siya ay mapalaya sa lalong mabilis na panahon. Spokes, ito hong paraan ng pag-apila, ano ho ito at papaano batay ho sa rules ng International Criminal Court knowing na kayo ho ang isa sa mga accredited lawyers na Pilipino dyan sa International Criminal Court? Well, ang lahat po ng desisyon pagdating sa interim release ay po pwede talaga maapila doon sa tinatawag na appellate division ng korte ng ICC. No? Ngayon kasi nasa pre-trial tayo, no? Nasa pre-trial division tayo. Iba pa ang division kapag siya'y malilitis na at iba rin yung division na dumidinggin ng mga apela. So nasa appellate division na po ang appeal ni Tatay Digong at ang huling pagkakaalam ko ay naisumiti na po ang formal na apela galing nga sa desisyon na pinagkakaitang interim release. Is there any chance na nagkausap na ho kayo ng legal team nitong si former President Duterte or members ng pamilya Duterte after that development, Spokes? Dahil sabi nga, dun sa, nabasa din namin yung 23 pages na ano ba tawag dito, resolution, ay sinasabi yung mga statement daw ng mga kamag-anak, ng supporters, kung di ako nagkakamali. So, paano ho ang magiging sitwasyon ngayon? May gag order na ba after that, Spokes? Well, matagal na pong nagkaroon ng gag order. No? Bagamat ang sinasabi ng pamilya, ito ay dahil sa kautusan ng hukuman, ako naman naniniwala na dahil nga ginagamit ng mga kalaban ni Tatay Digong ang mga statements ng mga kaanak sa mga briefing laban kay Tatay Digong. At yan nga ang nangyari. No? Verbatim, kinopya ng pre-trial chamber yung mga sinasabi ng mga abogado ng biktima at mga kalaban ng mga Duterte, no, para nga ipagkait itong interim release. Lalong-lalo na yung pabirong sinabi ni BP Sara na siguro itakas na lang natin si Tatay Digong. Ang hindi naman nila alam at sana pakinggan ng Appellate Tribunal, bagamat Vice Presidente si Inday Sara Duterte, talaga namang patuloy siyang ginigipit ng Marcos administration sa punto na halos wala na siyang kapangyarihan, no? Mula sa budget hanggang sa security, wala naman talagang kapangyarihan ni si Inday Sara Duterte dahil yan ang gusto mangyari ng mga Marcoses. Okay, bago ho ituloy yung iba ko pang mga katanungan, ang akin hong katandem, si Bombo Victor, meron ding ilang katanungan para po sa inyo, Spokes. Spokes, Yes, magandang araw Bombo po Victor. sa iyo. Opo. Una-una may part, Spokes, no? Gusto ko lamang itanong kasi may panawagan ho itong si Senator Alan Peter Cayetano na snap election dito ho sa Pilipinas. Ano ho ang take mo dito? Sa akin, bakit kinakailangan mag-resign ng lahat? Ang kinakailangan, mag-resign lang yung palpak at yung pinagdududahan na wala sa tamang pag-iisip na si Marcos Jr. At dahil lang BP Sara naman ang siyang constitutional successor, pag nag-resign ng Marcos Jr., dapat magsumunod na presidente ay si Inday Sara Duterte. No? Sa akin, wala akong naiisip kung bakit kailangan lahat mag-resign dahil ang punot-dulo naman ang problema natin sa korupsyon ngayon ay ang ulo, no, ang puno. Yan ang walang iba kundi si Marcos Jr.
Bukod doon sa snap election na spokes, no, may mga nananawagan rin na Marcos resign, may mga gusto na lahat ay umalis nga sa pwesto including si VP Sara. Meron naman kudita raw. Ano po ang nakikita niyong posibleng mangyari ayon ho sa inyong obserbasyon? Well, alam mo, yung mga ayaw kay BP Sara ay ang mga dilawan. At ang panawagan ko sa mga dilawan, kapag kayo pumayag na ibang papalit kay Marcos Jr., babaliwalain niyo yung naging legacy ni Cory Aquino sa ating bayan at yan yung 1987 Constitution. So kung pinangagalagahan nyo ang legacy ni Tita Cory, hindi nyo buburahin ang 1987 Constitution at irerespetuhin nyo na kapag napasipa na natin si Marcos Jr., ang dapat ipalit ay walang iba kundi si VP Sara. Okay, balik po sa akin, spokes. Marami po ang naghihintay sa inyo. Nitong 19th Congress kasi pinakontempt kayo at ipinatawag ng makailang ulit. Pero wala na po yung mga nagpatawag po sa inyo, yung nag-issue ng contempt at wala na rin. Lusaw na rin ho yung body na binuo dyan sa Kamara. Babalik na ho ba si Attorney Roque dito sa Pilipinas? At dahil alam ko, wala naman ho kayong existing pa yata na order mula sa korte. Tama ho ba, spokes? Mali po, nagkaroon po sila ng tanim kaso non-bailable human trafficking, bagamat walang kahit sino nagreklamo na ako'y nag-recruit ng kahit sino. No? So yan po nakabinbin at ako naman po ay ginagawa ko lahat ng pamamaraan para yan po ay mapawalang bisa. No? So meron po akong tanim kaso non-bailable human trafficking qualified. So ano ho ang plano po ninyo dito sa local case na kinakarap nyo sa Pilipinas? Hindi ba yan pwedeng i-represent ang inyo pong counsel kung meron, Attorney Roque, knowing na kayo ho ay may pending din na apila para sa asylum dyan ho sa the Netherlands? Well, patuloy po na kinu-question namin yung desisyon ng DOJ. Nung nakalipas ay naghain na kami ng petition for review laban dun sa pagbabasura ng Prosecutor General dun sa aming motion for reconsideration na nagsasabi na may probable cause daw laban sa akin, bagamat walang kahit sinong nagrereklamo laban sa akin. No? So inaasahan namin na kung hindi papaboran niya ng Secretary of Justice, kung sino man ngayon ang uupo bilang Secretary of Justice, makakapunta na kami sa Court of Appeals. Pero importante na ubusin muna namin ang administrative reliefs kasi unang-una mas mabilis ang relief yan. Pangalawa, hindi tatanggapin ng Court of Appeals hanggang hindi na-exhaust ang lahat ng administrative remedies. Okay. Finally, Secretary Roque, baka ho may mensahe kayo para sa gobyerno ng Pilipinas at dun sa mga supporters din ni former President Duterte dito sa Pilipinas. Please go ahead, Secretary. Ang panawagan ko po, wala na po dapat tayong kulay, hindi na po dapat tayo magkaroon ng pagkakahiwalay, malulusaw na po ang ating bayan kung hindi po matitigil itong sistema ng korupsyon na unfortunately nga po naging SOP na sa pang-araw-araw na buhay dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Magsama-sama na po tayo, magsimula tayo anew at bigyan na po natin ng pagkakataon si VP Sara na mamuno. With that, maraming salamat po, spokes, sa pagkakataon na kayo ay nakausap namin dito sa Bombo Network News. Thank you so much. Maraming salamat din po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin sa pagkakataong ito ang dating tagapagsalita ni former President Rodrigo Roa Duterte, si Attorney Harry Roque, na nananatili pa rin ho doon sa the Netherlands, mga kabombo.